Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Isang mainit na balita ang dumating sa atin dito sa Pilipinas matapos ng kampyonin ni candidate Grandmaster, International Master Daniel Quezon ang katatapos lang na Hanoi GM3 Round Robin Chess Tournament Standard Time Control na kung saan kapag nag-champion ka dito, makukuha mo ang GM norm at ganun nga nasungkit nga ang final GM norm ni IM Denden. Nakakatuwa, nakaka-proud naman. Rating na lang po ang tatrabahuin niya to reach 2,500 at makukuha na niya ang completion ng Grandmaster title. Okay? Naka-messenger ko po siya kanina. Bukas pa natin makakapanayam dahil busy pa sila ngayon. Ganun pa man, pasadahan natin ang isa sa mga solid niyang laban dito kontra sa veteranong Grandmaster ng Vietnam na si Nguyen Andung. Ang ginawa ni GM Andung nag-E4, nag-Sicilian ang ating kababayan at pinasok ang open Sicilian checkover variation kung tawagin dito sa Lichess opening. At nag-Knight C6, nag-Queen E3. Dito po nanibago ko. Bookline pa rin naman yan pero ang pinaka-common po dito ay yung Bishop B5. Pinipin ang Knight. Tapos magbi-Bishop D7, capture, Knight C3, Knight F6, Bishop G5. Yan yung common game or popular game nila Spiedler and Kasparov noong araw na black si Kasparov dito na ipanalo ni Kasparov. Yan, popular yung game na yan. Pero balik tayo dito sa Queen E3 na ginawa ni Andung. Knight F6, Knight C3, G6 para ipafyang keto, nag-Bishop D2 at yan naman ang bagong luto sa labanan na ito, novelty. Dahil Bishop C4 ang palagi ang ginagawa dito, pangalawa yung H3 at pumapangatlo yung Bishop E2. Ngayon pa lang may mainit na tumira ng Bishop D2. Tingnan natin. Nag-Bishop G7, Castle Queenside, yun pala idea. Mabilis sa pag-castling. Nag-castling din. Bishop C4, Knight to G4, inatake ang Queen at nag-Queen E2. A5, ayan. Itong A5, ano kaya idea nito? Mag-A4. Baka sakaling yung Bishop mamaya, umatras dyan, may mga timing ng A4. Okay? At nag-H3, Knight G-E5, Knight takes E5, Knight takes E5, nag-Bishop B3, ayan na nga. Parang ang sarap pang i-A4, pero may Knight takes A4 lang eh. Nag-Bishop D7, eto na po ang mangyayari, mag-A4 na. Nag-F4, inatake kagad ang Knight. Nakipagsabayan ang ating kababayan. Kumapture, capture, takes, then Bishop takes E5. Dito, ang ibinigay na evaluation ay pabor ng kaunti sa black. Bakit? Unang-una, Bishop pair nasa black. Malakas yan. Pangalawa, yung pawn structure. Double pawn. At medyo parang expose ang king dyan. May masama akong pakiramdam sa king position niya dyan. Ayan. Okay? Nag-king B1, nag-queen A5. Threatening, Bishop takes. Tapos makukuha yung pawn sa A2. Nag-A3 at nag-Queen B6, inatake ang pawn sa B3, nag-B4 at nag-Bishop E6. Okay, tingnan nyo, napakaganda ng mga diagonals ng Bishop ni IM Denden. At nag-Knight D5, binalak na pero hindi nagustuhan ng computer engine. Kitang-kitang umangat ang evaluation bar. Nako, dapat daw ang tira ay Bishop E3, istorbohin ng Reyna, magku-Queen A6, then capture, B takes A6. Yan lang ang ibinigay na continuation dito. Slightly better for black. Pero balik tayo dito sa Knight D5 na ginawa. Bishop takes, pawn takes, at dito mga kamatyas, may binitawang excellent move, unexpected. Hindi natanaw ni Andung yon. Kaya niya pinasok to eh. Meron palang hindi inaasahang excellent move ng malapasel. Ano kaya yon? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Boom! Rook takes A3. Meron na palang ganong excellent sacrifice. Grabe. May panggulat na pala dyan. Kinapture at nag-Queen to D4. Threatening, Queen B2 matchas. Kailangang remedyohan yan. Ang ginawa dito, nag-Bishop C1. Okay? Dire-diretso nga lang po. May Queen A1 check, King C2, Queen A2 check, King D3, huling bitaw, Queen B3 check, at dito na pasuko
ang veteranong Grandmaster ng Vietnam. Bakit po? Kapag nagpunta ng E4, may F5 matchas po ng kauuwian. Matipon. Tindi. At kung bababa naman sa D2, may Queen C3 matchas pa rin. Wow! Wow na wow! Atin pong himay-mayin dito, no? Wala na bang ibang tira talaga kundi Bishop C1? Ang naisip ko nga dito, paano kung ibalik na lang? Ayan na lang. Tapos pag kinapture, magku-Queen A2 para walang Queen A1 check. Kaso ang mabigat pa rin na paparating mga kamatsas, may Rook A8 pa rin. Yan pa rin talaga ang mabigat dito. Pag nag-Rook C1 para mang-istorbo, magku-Queen D3 check. Pag nag-Rook C2, may Rook takes A3, Queenless o kaya dediretsyong matchas doon sa A1. Matindi, matindi. Pag Queen ang pinangharang dito, Queen takes A3, dire-diretso pa rin. Nakita nyo po yung pinagsimulan ng pagka-expose ng King, yung nagkaroon ng double pawn sa simula pa lang. So lumalabas po dito, opening mistake ang binitawan dito ni Andong, ang kanyang na-create. Kaya nagka-problema ng maaga. Kaya mga kamatsas, panatilihin nating solido ang ating opening. Kasi sa opening pa lang, pagka nawindang ka sa higher level, tibag ka kagad. Maswerteng umabot ka ng endgame pero middle game pa lang may kalalagyan ka na pagka mahina ang opening mo. Okay, congrats po kay candidate Grandmaster I am Daniel Quezon at silipin natin ang kanilang standing. Ito po kung bakit siya nag-champion. Ayan oh, ang titibay ng mga nakalaro niya. Nag-second dito si Muhammad Fahad Rahman, ayan ng Bangladesh. Tied sila with 7 points pero nanalo sa tiebreaker points. 0.25 lang ang inilamang dito ng ating kababayan. Ayan o sa TB3. Ayan o. 0.25 lang no. Ayan. Ibig sabihin, kaya niya nakuha ang final GM norm. At kung titignan natin, pasok din naman sa performance rating eh. Ayan o. 2604 o. Performance rating, pasok. At ito po yung kanyang mga score sa mga nakalaro niya. At yung iba dyan, i-analyze natin mga kamatsas, makakapanayam natin siya bukas. Pagbibigyan tayo ni IM Quezon para ating ma-analyze pa yung ibang games. At makamusta natin, nasa Vietnam pa po sila ngayon at April 3 pa daw uuwi. Ayan, ang ganda ng pa-tournament ng Vietnam. Ano? Marami silang mga tournaments doon na ginagawa para mabigyang pag-asa yung mga naghahangad ng Grandmaster title. Okay, at napakabait po na tao niya ni Nguyen Andong yung nakalaro niya kasi ilang beses na nagpunta sa Pilipinas yan. Kilala din ako niya kasi naglaro kami niyan eh. Nanalo ako sa kanya sa Singapore pero tinalo niya ako sa Olongapo sa Philippines. Nung dumayo siya doon ako natalo. Malakas po yan, bilib ako. Kaya yan ang napili kong i-analyze kasi hindi biro-birong kalaban yan si Nguyen Andong. Nadali kagad ni IM Quezon sa isang napakagandang spectacular game. Kitang-kita niyo yung sacrifice rook takes A3, ano? Congrats IM Daniel Quezon! Congrats sa Team Dasma! Congrats kay Coach PD Master Rowel Abelgas at sa kanilang sponsors na sila Mayor and Congressman Barsaga. Sana po lahat po ng mga sumusuporta sa chess kagaya nila Mayor and Congressman Barsaga na very consistent sa kanilang mga players, talagang hindi ka na magtataka kung bakit makukuha nila yung GM. At ang maganda pa nito, pag nakuha or may nakakuha ng Grandmaster title sa Dasmariñas, 1 million mga kamatsas. 1 million ang incentive. Kaya fully motivated talaga ang mga players na makakuha ng Grandmaster title. Sana po i-congrats nyo rin si IM Quezon. Lapag nyo lang po sa comment section below para pag nakita niya, makadagdag ng gana sa kanya at tuloy-tuloy ang kanyang magandang performance. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.